Sigurado ako, marami sa inyong nakikinig ngayon na maaring tumataas ang blood pressure o yung iba naman sa inyo umiinom na talaga ng gamot na tinatawag na maintenance drug for hypertension. Pero itong tatalakayin ko ay medyo maiba muna tayo sa regular na discussion. Kasi karamihan ng mga tao, pag pumunta sa clinic yan, kadalasan may gamot na iniinom yan para sa blood pressure. Magpapatingin yan sa akin dahil either, Doc, bakit umiinom na ako ng gamot, mataas pa rin ang blood pressure ko? O kaya, pwede naman na, Doc, baka naman pwedeng bawasan yung gamot ko. Doc, 3 yung gamot ko sa alta presyon, baka naman pwedeng gawing 1. So, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero, bago nating talakayin yung tungkol sa pagbawas ng gamot, pag-inom ng gamot, palitan yung gamot, at kung ano-ano pa, siguro mas mahalagang malaman muna natin, ano ba yung blood pressure? Lahat po tayo may blood pressure. Kumbaga sa isang sasakyan, yung 4 na gulong, mayroon pong sapat na presyon para ito'y umandar ng maayos. So kung ang gulong natin ay mataas ang pressure, masama yon. Kung ito naman ay mababa ang pressure, masama din. So pag sobrang taas ng pressure, pwede yung ugat ay pumutok. Kung mababa naman ang pressure, mapapansin nung nagmamaneho, parang hirap na hirap umandar yung sasakyan. So may tinatawag na tamang blood pressure. Pero ang tamang blood pressure naman natin, kailangan tama din ang pagkakuha. So, siguro hindi natin nabibigyan ng pansin to. Tamang pagkakuha ng inyong presyon. So, may tinatawag na proper blood pressure checking. So, ano po yung proper? Di ba, pupunta kayo sa isang clinic. O kaya pupunta sa doktor, pupunta sa center. O kaya kayo mismo sa bahay, meron pong ginagamit na mga tinatawag na digital BP monitoring. Ang tawag doon ay sphygmomanometer, no? O, mamaya ipapaspell ko yung sphygmomanometer, ha? So, ngayon, ang unang-unang step, pag kayo magpapacheck ng blood pressure, yung paghahanda bago kayo kunan ng blood pressure. So, ano po yun? Ito siguro, hindi nyo pa narinig, o kaya, pupunta kayo sa isang clinic, lalawit nyo kaagad yung braso nyo, tapos sasabihin mo, miss, nurse, pakikuha yung BP ko. Hindi ho ganun ang tamang procedure. Ang tamang procedure ganito, step by step. Unang-una, bago kayo kunan ng blood pressure, kailangan hindi kayo kumain ng busog na busog. Number 1. Number 2, bawal yung pag-inom ng kape, o kaya paninigarilyo, o kaya mga umiinom ng mga energy drink. Even pag-inom ng soft drinks, hindi rin pwede. Bakit? Itong mga ito, inumin o pagkain man, ay maaaring makaapekto sa inyong blood pressure. So, maaaring tumaas yan, pero pag ito'y tumaas dahil dun sa ginawa nyo o kinain nyo o ininom nyo, baka mapagkamalang may high blood ka na, yung pala, dahil lang pala dun sa kinain nyo o ininom nyo. Number 1. Number 2, napansin ko, pag pumunta kayo sa clinic, nagmamadali kayo, gusto nyo unahin kayo kagad o kayo mauna na makunan ng BP, ayaw nyo pumipila. Pero ang tamang pagkuha ng blood pressure, at least 5 minuto na nakaupo ka lang. Yung nakaupo na yon, hindi po kayo yung daldal ng daldal, kwento ng kwento. Kasi yung emotion nyo, masaya ka, malungkot ka, naapektuhan din ng inyong blood pressure. So ideally, nakaupo kayo sa isang silya, naka-flat po yung inyong paa, hindi kayo pwedeng naka-D4 o naka-cross leg dahil in a way, naapektuhan din yung daloy ng dugo nyo mula sa binti. Pagkatapos, habang kinukunan kayo ng blood pressure, hindi kayo pwedeng daldal ng daldal o galaw ng galaw. Nakapirmis lang kayo. Normal na paghinga lang, hindi pwedeng hihinga na malalim o mahihinga na mabilis. Dapat normal na paghinga. At pagkuha naman ng blood pressure, kailangan po nakalapat maigi yung tinatawag na cuff dito sa inyong braso. So, dapat nakalapat yan. Hindi pwedeng maluwag, hindi naman pwedeng sobrang sikip. Yung tipong tamang-tama lang na nakabalot lang sa inyong braso. So, yan muna yung basic na step. Ngayon, habang kinukunan kayo ng blood pressure ng nurse o kung sino man, kailangan tahimik yung kwarto. Isipin nyo naman, kinukunan ka ng nurse, nakalagay yung stethoscope dito sa kanyang tenga, pero ganito po, lakas-lakas. Hindi ka maririnig. So, kailangan tahimik na kwarto.
Bakit? Kasi kailangan matunugan kagad niya yung mga sounds na importante. So, alam ng mga nurse yan. May mga sounds na pinapakinggan. Ay, ito na yung systolic blood pressure. Pag medyo humina, ito na yung diastolic. So, ano yung systolic sa diastolic? Yung ating blood pressure nahahati sa dalawang bilang, di ho ba? Merong itaas, meron sa ibaba. Yung pinaka-ideal na gustong-gusto natin, 120/80. Madalas natin marinig, ay naku, perfect yung blood pressure mo, 120/80. So yung 120 na numero, yan po yung tinatawag na systolic. At yung ibaba naman, yung 80 o 80, yan yung tinatawag na diastolic. So ano ibig sabihin ng systolic, diastolic? Pag systolic, ito po yung presyon kung saan ang inyong puso ay bumobomba. Tandaan nyo, bumobomba, so yung puso nagtatrabaho, ang tawag mo systolic pressure. Pag yung puso mo nagpapahinga, ang tawag diastolic. Kasi hindi naman pwedeng bomba. Kailangan bomba, pahinga. So, para madali nyo lang tandaan, para sa visualization ng aking mga paliwanag, na simpleng-simpleng intindihin, maski grade 1 maintindihan to, ang puso natin tumitibok, di ho ba? So, pagpalagay natin ganito ang tibok ng puso, lubdob. Tama ba? Lubdob, lubdob, lubdob. So yung lub, ibig sabihin bumomba ang puso mo. Pag bomba nun, kakalat ang dugo mo sa buong katawan mo. Yung dob naman, babalik naman yung dugo sa puso mo para sa susunod na pagbomba. Kaya na tinawag na circulation, di ba? Lubdob, lubdob. So, circulate yung dugo mo, paikot-ikot, kaya circulation ang tawag. Yan ang ibig sabihin nun. So, pag sinabing systolic, yan yung puso mo bumomba. Pag nagpahinga, diastolic. Kaya hindi pwedeng mas mataas ang pressure ng inyong ibaba o diastolic kasi nagpapahinga puso mo. Paano naging mas mataas yun kaysa doon sa nagtatrabaho puso mo? Kaya pag tinanong ka, ano pong blood pressure nyo, Lola? Blood pressure ko, Doc Gary, 80/120. Paano mangyayari yun, Lola? Mas mataas dapat yung itaas kaysa sa ibaba. Kasi yung ibaba nagpapahinga, yung itaas naman nagtatrabaho. Parang ganun po ang paliwanag. Ngayon, alam na natin yan. So, ideally, pag tinanong ako, Doc, high blood ba ako? Ang unang tatanong ko, ano ba yung normal mong blood pressure, mga nakaraan? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na may high blood na kagad ang isang tao sa isang beses mo lang nakunan ng blood pressure. So, sa madaling salita, halimbawa, normal na blood pressure nyo, normal 120/80. Pero after mga ilang taon, o sa pagtanda nyo, umabot siya ng mga 125/85. Magdududa ka, bakit tumaas? So, aalamin mo ngayon, pwedeng tumaas yan, baka naman nagtaas din ang timbang mo, bumigat ka, o kaya pwede naman dahil sa kinain nyo, baka tumaas ang kolesterol nyo, o kaya tumaas dahil sa edad. So, ang pagkakaroon ng edad o pagtanda, hindi naman natin masasabing sakit, kundi parte ng proseso ng normal na tao. So, kung ang dahilan pagkaedad, maaaring may kinalaman sa ugat na medyo humihina, ugat na kumikipot ng konti, lahat ito aging or age-related. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi ang blood pressure, kung nalaman mong mataas, ano ba yung mataas? Dapat alamin natin. Pag sinabing 120/80, yan yung pinaka-highest na normal. Ibig sabihin, kung 120/80 blood pressure mo, normal yan. Pero pag tumaas na yan, umabot na pagpalagay natin ng mga 125/85, kino-consider na nila na pwedeng ito ay nag-uumpisa ng magkaroon ka ng hypertension. So, unahin natin yung normal. Ang normal, systolic, less than 120. Ang diastolic, less than 80. So, pag lumampas sa 120, pero nandun sa 129, tandaan nyo 120 hanggang 129 ang itaas. At ang ibaba naman ay 80 hanggang 89. Ibig sabihin yan, nag-uumpisa na tayo magkaroon ng elevated blood pressure. Hindi pa hypertension tawag, elevated high blood pressure. So, elevated pa lang. Pero pag sinabi mong stage 1, ito na yung 130 ang systolic hanggang 139. Ang diastolic naman ay 80 hanggang 89. So, ang tawag na dyan, high blood pressure stage 1 or
mild hypertension. So, ang kategorya niyan, para hindi kayo malito, huwag kayong mag-alala, ipopost ko mamaya yung pinaka-table. So, dun sa table nakalagay ganito. Stage 1, pag ang systolic is 130 hanggang 39. Stage 2, pag ang systolic ay 140 or higher. Stage 3 o yung tinatawag natin hypertensive crisis, pag ito ay 180 na and above. Ang systolic yung itaas. Yung ibaba naman, stage 1 kung ito'y nasa pagitan ng 80 hanggang 89. Stage 2 kung ito'y 90 hanggang pataas pero hindi lalampas ng 120. Pero pag ang blood pressure nyo 180 over 120 pataas, ibig sabihin yan, emergency na yan. Hypertensive crisis ang tawag. Kailangan pumunta agad sa pinakamalapit na ospital at mabigyan agad ng gamot para bumaba ang inyong blood pressure. Dahil sa ganyang taas, pwedeng pumutok ang inyong ugat. Ugat sa puso, ugat sa utak, ugat sa mata, masira ang kidney, at marami pang iba. So, itong pinapaliwanag ko ay mahalaga dahil hindi porkit tumaas, automatic gamot agad. Kanina, may pasyente ako, 41 years old, I'm sure nanonood siya ngayon, na tumaas ang blood pressure. Pero inalam natin, ano bang dahilan ng pagtaas ng blood pressure? Ang mga posibleng dahilan, dalawa. May tinatawag na primary hypertension at may tinatawag na secondary hypertension. So, sa salita pa lang, primary, secondary. Yung primary, kilala din sa tinatawag na essential hypertension. Yung secondary naman, tinatawag na non-essential hypertension. So, anong pagkaiba nitong primary at secondary? Pag sinabing primary hypertension, ang kadalasan na dahilan, lifestyle problem. Andiyan na po yung overweight, kumakain ng maalat, mamantika, hindi nag-exercise, sedentary lifestyle, yung palagi nakaupo lang, hindi nag-exercise, hindi na kumikilos. Nandyan na rin po yung sobrang stress sa pang-araw-araw. Kasama sigarilyo, kasama ang pag-inom ng alak, pagpupuyat o overwork. So, lahat yan ang tawag dyan lifestyle problem. So, ang unang gamutan sa mga pasyenteng tumataas ang blood pressure ay ayusin yung lifestyle. Katumbas ng pag-ayos ng lifestyle ang pag-inom ng gamot sa unang stages ng hypertension. Sa nag-uumpisa pa lang na tumataas ang blood pressure. Kaya binibigyan agad ng gamot ang isang taong mataas ang blood pressure kung may nararamdaman agad to na hindi niya agad maayos yung kanyang lifestyle. Halimbawa, smoker, hindi naman pagtigil mo ng sigarilyo ngayon, bukas normal na BP mo. Siyempre, it will take some time para bumaba ang blood pressure. Overweight, hindi naman pag nag-dieta ka ng isang araw, bukas sexy ka na. Hindi ho ba? Kain, pag kumain ka ng normal, kumain ka ng tama, mabagal makita ang magandang resulta. Pero subukan mong kumain ng masama. 1 kilong yempo, kainin mo ngayon, bukas na atake ka na. May pasyente nga ako na kinikwento sa inyo, kumain ng 3 tuyo na heart attack. So, ganun talaga ang buhay. Pag kumain ka masama, immediate yung effect. Kumain ka maganda, ang tagal ng epekto. Pansinin nyo. Kaya ito ay dahan-dahan na proseso. It will take some time. So, dun minsan pumapasok yung kailangan mo uminom ng gamot, maaring habang buhay or maintenance na tinatawag, or panandalian lang habang hindi pa naayos yung lifestyle nyo. So, may mga pasyente, mataas ang BP nung araw, uminom ng gamot, pero sumunod sa payo na mag-exercise, magbawas ng timbang, kumain ng tama, bawasan ng stress, alisin ang pag-inom ng alak, tanggalin ng yosi. After ilang buwan, gumanda blood pressure. At umiinom pa ng gamot, bumabagsak naman ang blood pressure. So, minsan, hinahati na yung gamot o kaya tinatanggal na yung gamot. So, I hope naintindihan niyo yung paliwanag na yan. Kasi kung ang tanong, Doc, lifetime na ba ako inom ng gamot? Hindi ko masasagot. Depende kung anong dahilan. Ngayon, puntahan natin yung sinabi ko kanina na secondary hypertension. Naalala nyo ba? Sabi ko primary, secondary. Ang primary, yung mga tinalakay ko, lifestyle. Yung secondary naman, meron kang specific na problema na nagbibigay ng pagtaas ng blood pressure mo. Ibig sabihin, meron kang isang sakit na nagpapataas ng blood pressure mo. Yung kanina, yung primary, rewind. Sinabi ko lifestyle, hindi sakit.
Ito, yung secondary, meron kang secondary reason. So number 1, kidney problem. Sira ang kidney, tumataas ang blood pressure. So maski gamutin mo yung blood pressure, kung di mo maayos yung kidney problem, mahirapan tayo makontrol ang blood pressure. Number 2, may tinatawag na chromocytoma. Ito po yung may kinalaman sa adrenal. May tumor dun sa adrenal. Adrenal yan yung nasa ibabaw ng bato natin o kidney. Nagbibigay sa atin ng adrenal, no? Adrenaline para may lakas tayo. Kaso may tumor ka dun, tumataas din ang BP. Minsan may problema sa brain. So itong mga ito ang tawag secondary. Ibig sabihin, meron kang matukoy na sakit na nagpapataas ng blood pressure nyo. Yan. Maganda ba yung paliwanag ko? Sana po sana naman kung nagagandahan kayo sa paliwanag ko, pumalakpak naman kayo dyan. Ha? Yan. Yan. Alam ko naman na gusto niyong pumalakpak kaso hindi ko maririnig So, ako nang